Okay mga katropa, ito ang problema ng TNT Tropang 5G kaya sila natalo. May tatlo po tayong pag-uusapan dyan mamaya. Yan tatlo na yan, isa-isahin ko yan. Unang-una dyan, yung foul trouble ni Simac. Third quarter pa lang, foul trouble na po si Simac ha. Apat na yata ang fouls niya doon or 5. So, pag-usapan natin yan kung bakit siya naging foul trouble. Pangalawa, yung depensa ng TNT, parang nawala sa focus yung depensa ng TNT. At yung pangatlo yung injury problem ng TNT Tropang 5G. Kasi si Optana po naglaro po kagabi. Opo, naglaro po siya pero hindi po siya 100%. Talagang pinipilit lang dyan talaga dahil in-interview po siya nung kagabi. At si Brandon Ganuelas Roser naman, naglaro naman po siya pero hindi din po siya 100% pero na foul trouble din po. Alam niyo kung bakit? Mamaya pag-usapan natin niya. Dahil yan sa mga pumipito. Yan, pag-usapan natin yan. So, pero at least congratulations pa rin sa ating TNT Tropang 5G ha. At sa Barangay Nibra. Yan, pag-usapan natin yan pagkatapos ito ha. Kaya sila natalo. Pag-usapan natin yan ng tatlong reason na yan kung bakit sila natalo sa finals, okay? Okay, what's up mga tropa? Yan, what's up? Yan na po, natalo po ang TNT Tropang 5G sa Game 7, no? So, yan, congratulations sa Barangay Nibra. Scotty Thompson. Si Scotty Thompson po ang best player, ang MVP finals, no? Deserve po yan ni Scotty. Yan. So, yan, congratulations din po sa ating TNT Tropang 5G kahit po sila natalo. Ay lumalaban pa po sila kahit may mga injury. So, pag-usapan po natin to, no? Huwag po kayong magalit sa akin mga Hinebra fans. Pag-usapan lang natin to kung bakit natalo ang TNT. So, ngayon pa lang humingi po ako ng pasensya sa inyo mga Hinebra fans. Ayan, at siyempre sa mga hindi po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Ayan, Banjo Vlog TV. So, yun, pag-usapan na po natin ang tatlong reasons yan bakit sila natalo. So pag-usapan po natin yung unang reason kaya sila natalo. So ito, una po bakit sila natalo. Ayan ito, di ba first quarter lamang po ang TNT. Ganda ng simula ng TNT. Lamang po ang TNT, naka double digit points kagad si Jordan Clarkson, si Jordan Hiddink, no? So, i-fast forward na natin. Maya-maya, ayan na ako sa referee. Kasi pito referee. Kunting dikit ng TNT sa Hinebra, pito. Ayan nagsisimula na. Siyempre, yung mga player pagka napo-frustrated kasi ang player pagka ang tawag ay mali yung tawag, napo-frustrated yan mawala sa focus. So yun pagdating ng 3 quarter lamang pa po ang TNT ng siyam. Ayun nag-magic grip na. Pasensya na kayo mga referee, kitang kita naman po talaga kasi diba, nag-magic referee na. So kunting dikit ni Simac, pito ang referee. Diba? Ang ninipis po ng referee, ang tawag sa foul sa talking text. Kunting dikit sa player ng Hinebra, siyempre yung mga Hinebra fans sigaw ng sigaw, yung mga Hinebra player patumba-tumba. Artistahin. Kunting dikit tumba. So siyempre mabinta yan sa referee. So yung pong kay Simac yung offensive foul niya kay RJ Barriento, sabi nga ni Coach Yengyao, sobrang nipis. Mayroon ngang contact pero ang sobrang nipis. Sobrang nipis daw ng tawag. So wala tayong magagawa dyan kasi parang home crowd yan ng Hinebra kaya pabor talaga sa mga bayarang referee yan. So tinatanggap naman namin pagkatalo So yun ang unang reason kaya natalo ang TNT sa foul trouble ni Simac. Kasi kung hindi po foul trouble si Simac, malamang mananalo pa ang TNT doon kasi lamang hindi po nakakalamang ang Hinebra nung hindi pa na
foul trouble ang import ng TNT. So pangalawang reasons guys kung bakit yung depensa ng TNT ang ganda sa first quarter, second quarter. Pagdating po ng third quarter and fourth quarter, nawala yung depensa at saka yung ball movement ng TNT, nawala po yung pasahan nila. So yung depensa nila nawala sa focus, parang zoom defense ba yun ang tawag doon? Or kasi na-open yung mga ng Ginebra mga guard ng Ginebra na-open nakakatira sila sa tres. Hindi katulad nung game 6, talagang sila, grabe ang depensa nila. Hinayaan lang nila si Brownlee na magdepensa, magtira ng tira. So yun yung pangalawang problem. So yung pangatlo, kaya sila natalo mga katropa, dahil po sa injury, no? Sabi nga ni Coach Otres, ang dahilan po sa pagkatalo nila sa final sa game 7, yung injury at saka yung foul trouble ni Simak. Kasi po, naglalaro po si Optana at saka si Brandon Ganuelas Roser, pero hindi po sila 100% guys. In-interview nga po si Optana sobrang sakit daw po talaga ng yung calm niya sa paa. So talagang pinipilit lang daw niya talaga. Si Brandon Ganuelas Roser naman, naglaro pero not foul trouble agad si Brandon Ganuelas Roser. Pero hindi po siya 100% kasi paika-ika nga So malas lang talaga kasi tinamaan tayo ng injury. Lalo na si Jason Castro, kailangan talaga si Castro doon sa finals na yan dahil veterano nga si Jason Castro. So wala, talagang hindi na nakalaro si Jason Castro. Ayaw naman ipilit ng TNT kasi baka lumala pa lalo. So bawi na lang tayo sa next conference, Governors Cup. Sa July 10 po ang opening. So tanggapin na lang natin mga katropa yung pagkatalo ng TNT. At least kahit nasa 8 seed tayo, lumaban pa rin tayo hanggang sa finals at umabot pa nga po ng game 7. Yung nga po sabi ni Pugoy, grateful pa rin po talaga, thank God pa rin po talaga dahil nasa baba po kami pero nandito po kami sa finals ngayon. So grateful pa rin talaga po talaga, sabi ni Pugoy. Papasalamat pa rin po si RR Pugoy. So yun, congratulations ulit sa TNT Tropang 5G. Saludo po ako sa inyo kahit may mga injury kayo, Optana, BGR, kay RR Pugoy, lahat po ng mga players ng TNT, pinasalamatan ko po. At nandito lang po kami, lahat ng mga fans nakasuporta sa inyo. Tuloy-tuloy lang po kaming nakasuporta sa inyo. At itong channel na ito, itong Banjo Vlog TV natin, yung channel na ito guys, para po ito sa mga TNT fans at yung mga bashers natin dyan. Hayaan lang natin yan mga fans ng TNT. Ganyan lang po talaga. Binabash lang po nila ako, so wala po tayong magagawa. So alam mo naman mga Gen fans dyan, mga ulol yan mga ulol, parang asong ulol, parang Australianis ba? Parang Australianis. Pero papasalamat pa rin tayo dahil sa kanila masaya ang ating vlog. So yung nga po congratulations din po sa Barangay Ginebra. Tanggap na po namin ang pagkatalo. So next time kami naman siguro ang magcha-champion yan. So 3-1 na ang record, no? Kasi na 3-0 natin ang Ginebra sa finals So natalo tayo kagabi, di 3-1 na. Lamang pa tayo ng dalawa mga katropa. So huwag tayong mag-alala. Ibig sabihin niya parang pinagbigyan lang ang Barangay Ginebra. Okay? Okay, masaya pa rin kami kahit hindi kami nag-champion. Kasi kung wala lang injury ang team namin, sigurado sa kangkungan talaga abutin yung Barangay Ginebra So yun lang po, maraming salamat sa ating hihimay-himay kung bakit tatalo ang TNT, no? Yun nga po, yung sa tatlong problems na yun, yung foul trouble ni Simak, saka yung about sa injury, yan, at saka sa defense na nawala nung third quarter and fourth quarter. So yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at God bless all at mag-ingat po tayong lahat. At syempre huwag po tayong makalimot na manalangin at magpasalamat sa Diyos araw-araw. At nawa ay patuloy lang po tayo sa ating buhay na kahit magulo at mahal ngayon ang mga bilihin at lalo yung gas natin ay sobra grabe. So si Lord na lang bahala sa ating presidente kung paano niya gagawin, ilulutasin yung mga problema na yan. So at sa Senado po, sana po ay maalis na rin po yan, maayos na po nila yan.
Naway magkaisa na po ang lahat sa kagaganda ng ating Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino na nagpapakahirap, na patuloy naghihirap, papakahirap sa trabaho, tapos patuloy na nahihirapan. At yun lang po, at maraming salamat sa inyo guys sa inyong panonood at pagsuporta. Make sure na nakasubscribe kayo at palike and share na rin po nating vlog, ating video ngayon. At maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless all. Bye bye.